For today's video as a mini vlogger, gagawa kami ng mini pictorial sa loob ng bahay namin para sa kapatid ko. Kung makikita nyo nga, unti-unti inaayos na namin yung lugar kung saan gagawin yung photoshoot ng kapatid ko. Dito nga nagtutulong-tulong na kami ng mga kapatid ko para buhatin yung mga upuan para ilipat. Winawalis na din ni kuya yung sahig para walang foreign object na makikita pag photoshoot. Dito nga inaayos na ni daddy yung bintana. Nilagyan ng dagdag na harang yung likod ng kurtina dahil sobrang liwanag at nagkontra yung liwanag sa anggulo pag kinukuhanan ng litrato si Sofia. Ako naman, umakyat ako sa taas para pumunta sa kwarto nila mommy para kumuha ng dagdag na kurtina para sa babang bahagi. Additional style lang talaga ang naisip ko. Commercial lang muna. Ito yung regular preparation namin every may photos kaming ina-upload para ay pasa sa audition casting o pagmo-model at contest. Minsan kasi, nanghihingi sila ng mga latest picture. Tapos inuusog na namin ni kuya yung mga upuan sa bandang gilid para hindi makagulo sa daan at hindi makita sa camera. Dito nga inaayos ko na yung mga konting natirang magugulo para maumpisahan ko na din bihisan si Sofia. Sa part na to nahirapan pa akong isuot yung gown niya dahil sa sobra niyang kulit. Tapos akala ko pa ay hindi na sa kanya kasya yung gown dahil lumaki na siya. Binigay kasi ito sa kanya ni Mamila nung 2 years old pa lang siya kaya parang nanibago ako sa kanya pagsuot nito. Pero sa huli na isuot ko naman din. After nga nun sinunod ko na yung sandals niya. Need niya kasi mag-sandals para di niya matapakan yung gown gaano dahil medyo may kahabaan yun sa kanya. Pumunta ulit ako sa taas sa kwarto ni mommy. Kinuha ko yung lagayan ng accessories namin para gamitin kay Sofia. Alam nyo ba, buti na lang talaga may mga gamit kaming ganito. Medyo madali lang sa amin kumuha at mag-style dahil dito. Madami kami pwede pagpilian para sa ginagawa naming mini photoshoot. Ito din kadalasan ginagamit namin, every time may special occasion kami na pinupuntahan. Nagpapasalamat nga din ako at may supportive guardian kami na tumutulong sa amin para sa ganito. Ini-encourage nila kami para i-pursue ang goal at dream na gusto namin. May isang kwintas nga dito pinahihirapan pa ako dahil may buhol pero in the end naayos ko din naman. At yun na lang din yung ginamit ko kasi ang hirap pumili. Gagahuli na ako sa oras kakapili. Aayusan pa kasi ni mommy si Sofia kaya need ko na bilisan. After ko nga isuot yung kwintas niya, inayusan na siya ni mommy. Sabi ni mommy bata pa daw si Sofia kaya hindi daw kailangan bongga yung makeup niya. Kaya light makeup lang daw ang i-apply ni mommy. Kasi bata pa si Sofia at hindi bagay ang mga heavy makeup ayon kay mommy base sa edad niya. At medyo may kakulitan din talaga kasi si Sofia pag inaayusan. Kaya pag binonggan pa yung makeup, baka abutin pa kami ng bukas bago matapos. Sa critic bashers namin dyan inuunahan ko na kayo. Hindi kami expert. Ginagawa lang namin yung kaya namin para maging creative at makatipid sa mini photoshoot na kailangan namin. After nga siya ayusan ni mommy, yung bandang buhok naman niya ang inayos ni mommy. Simple na tali lang daw yung gagawin ni mommy dahil di naman daw gaano makikita. Dahil lalagyan siya ng corona sa bandang harapan matatabonan din yung hairstyle na gagawin ni mommy. Shoutout nga pala kay Ninang Lina ko dahil dito sa crown na gamit namin. At ito na nga yung final look na gagawin namin para sa mini photoshoot ni Sofia. During photoshoot nga, medyo nahirapan nga sila mommy at daddy bigyan ng instructions si Sofia. Paano ba naman kasi sansan siya nakalingon at nakatingin. Dito nga tumutulong na si mommy para medyo mapadali ang mini photoshoot ni Sofia. After 100 years naging successful din naman yung ginawa namin at ito yung result. Kung nagustuhan mo ang video ko, pwede bang i-support mo ako?
Just follow my page at like every video na i-upload ko and subscribe for more videos.